Naglabas po ng survey itong Tangery. Ito po ay 2028 presidential survey. Ito po ay may petsang June 20 to 22. Okay? So dito po sa survey ay nanguna itong si VP Sara na may 35%. Umakyat yung kanyang number And then ito naman ang sumunod si Lini Robredo na may 19%. Okay? Then si Bongo, Senador Bongo. Okay? Na may 13%. Itong si Rafi Tulfo bumaba mas ang laki ng binaba niya 9% na lang. Tapos itong si Romualdez 6%. Hindi po umakyat si Romualdez sa survey. Hanggang ngayon po ay 6% pa rin siya. Itong si pang number 6 si Ontiveros na may 3%. Kapantay niya si Chis Escudero na may 3%. Tapos sumunod naman si pang number 8 si Senador Robin Padilla 1%. Number 9 Amy Marcos 1%. Okay? Iyan po ninampaso po ni VP Sara itong mga kalaban niya. Kung sakali tumakbo itong mga ito, kalaban niya, so ninampaso niya. Laki ng lamang 35%. Ang pangalawa lang si Lini Robredo. Okay? Gulat ako Lini Robredo. Pangatlo, Bongo ito ang pananaw ko kung bakit si Senador Bongo ay pang number 3 lang. Kung ang pagbabasihan ay 2028 presidential, hindi po katakataka na ito si Senador Bongo mababa siyempre. Nandiyan si VP Sara siyempre. Ilalaban mo si VP Sara kay Bongo, natural. Ang pipiliin ng tao, VP Sara. Pero kung ang gawin mong Vice President si Bongo, sigurado yan. Tataas ang number niyan. Vice President. Halimbawa, VP Sara, President. Ang kanyang Vice, Bongo. Tataas po ang number ni Bongo sigurado. Dahil hindi papayag ang mga Duterte supporter na ilalaban mo, ibabangga mo si Bongo kay VP Sara. Natural Sara yan, Sara. Duterte siyempre. Doon tayo, di ba? Kaya maging itong si VP Sara, si Senador Bongo, hindi rin yan papayag na maglaban silang dalawa. Di ba? Kaya kung bakit si Senador Bongo mababa, siyempre dahil nandiyan si VP Sara parehong presidente ang nakalagay dito Okay? So ganun po aking pananaw. So ngayon ay itong pumupurma. Itong maingay na dalawa pumupurma. Itong si Ontiveros kasi Romualdez kulilat kulilat Okay? Lalo na itong si Romualdez sa si Ontiveros talagang sa kasalukuyan ay maingay. Okay? Ngayon ito mga kababayan, naisip ko nga pala si VP Sara po ay dito sa survey nakakuha ng 35%. Okay? Ay tandaan po ninyo ngayon picture dito June 20 to 22. Tandaan po ninyo halos araw-araw laman ng balita impeachment. Okay?
Laman ng balita, impeachment. Kung magsalita po itong mga congressman, para sa kanila ay ang lakas ng ebidensya namin. Sigurado, makokonvict si VP Sara. Ganun po ang mga sinasabi nila eh. Yung mga kritiko, sinasabi, malakas ang ebidensya nila. Eh siyempre, ang kanilang taga sunod, naniniwala din. Ngayon yan, para sa mga kritiko ng mga Duterte, guilty si VP Sara. Ayan, tanong. Paano pagka after ng eleksyon, ay na-acquit si VP Sara? Sa akin palagay, tataas pa po ang number na VP Sara. Kapag natapos ang impeachment, depende kung ma-dismiss o halimbawa, natuloy, nagbutuhan, si VP Sara ay na-acquit, tataas pa po ang number na VP Sara dyan. Ngayon pa nga lang guilty na ang tingin sa kanya ng mga kritiko niya di ba? Guilty na. Tawag sa kanya kung ano-ano, magnanakaw, waldas, lustay. Ngayon pa lang yan. Pero ang number niya mataas pa rin. Mataas pa rin ang number niya. Samantala ito mga feeling matuwid, hindi corrupt, kung magsalita, hindi nagbabago yung number. Mabuti pa kito si Lini, tahimik lang si Lini, pero ito pa naka 19%. Base yan sa Tangery. Okay? Yan po mga kababayan, yan po. 2028. VP Sara ay top choice. Hindi nagbabago.